mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako nga pala, si Rosa Bitago, ang inyong presidente. Bilang isang presidente, ang pangunahing layunin ko ay ang pagmamalasakit at paglilingkod sa ating bansa at sa mamamayan. Dahil nais kong iparating sa inyo ang ating pagmamalasakit. At ang administrasyon ay magiging handa sa pagmamalasakit at pagtugon sa pangangailangan ng ating bansa. At dahil gusto ko maging tapat at patas at mayroong pagmamalasakit para sa inyo lahat. Kaya't kayo'y haking inanyayahan na maging aktibo sa paglilingkod para sa ating bansa. Dahil ang pagkakaisa at pagtutulungan ay ang susi upang makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. At mapaayos at maging maunlad ang ating bansang Pilipinas. Muli ako si Rosang Bitago. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Naway magtagumpay ang ating gustong mangyari para sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat mga minamahal kong kababayan. Ako nga pala si Alexis Gabriel D. Villanueva na magbibigay mensahe kung ako man na magiging presidente ng Pilipinas. Ay dahil gusto kong magbigay tulong pinansyal para sa aking mga kababayan na mahihirap at sa mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Ay magbibigay ng libreng gamit at isasaayos ko ang batas edukasyon upang di masyadong mahirapan ang mga mag-aaral ng bansang aking sinasakupan. Magtatatag din ako ng batas sa lahat ng puputol ng mga puno sa mga kagubatan at kabundukan ay makukulong sila habang buhay. Dahil sa gawain nilang ito ang mga naninirahan sa kagubatan at kabundukan kagaya ng mga hayop ay nauubos ang kanilang mga tahanan at kanilang mga kinakain kagaya ng mga prutas at iba pang kanilang pwedeng mahanap na nagsisilbing kanilang kakainin. At kada barangay sa Pilipinas ay magpapatayo ako ng mga free health center care para sa libreng konsulta para sa mga mahihirap nating kababayan na di kayang magpakonsulta sa ospital dahil sa kawalan ng sapat na pera. At sa mga namamahalang mga korap ay ipapasibak ko sila dahil sa kanilang ginagawang di maganda at sa pagka hindi tapat nila bilang isang mamamayan ng Pilipinas. At iba pang pwede kong may sagawa upang umunlad ang bansang Pilipinas. At upang mas makilala ang Pilipinas sa kagandahang lubos nito, at doon na nagtatapos ang aking talumpati. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Allen Zamora Guevara at bilang magiging presidente ninyo, nais kong pahayag ang aking pagmamahal sa inyo at ang aking pangako na gagawin ko ang lahat para sa kabubuti ng ating bansa. Sa mga walang matitirhan at walang makain, magpapatayo ako ng mga community center upang matulungan kayo. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng mga trabaho ang mga walang hanap buhay upang masuportahan ninyo ang iyong mga pamilya. Gusto ko rin matiyak na ang bawat bata ay may pagkakataong makapag-aral at makatapos dahil naniniwala akong ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Tandaan ninyo mga kababayan, hindi ito magiging madali, pero kasama ninyo ako sa bawat hakbang. Sama-sama tayong hahahon at magtatagumpay para sa ikaunlad ng ating bansa. Maraming salamat po. Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Ako ay naririto upang magsalita patungkol sa isang kung ikaw ang magiging presidente sa Pilipinas, ano ang mensahe mo sa kapwa Pilipino? Ang mensahe ko sa kapwa Pilipino ko ay, una, magpapasalamat muna ako dahil ako ang pinili nila upang maging presidente ng Pilipinas at tutuparin ko ang mga pinangako ko sa kanila. Bilang isang Pangulo, itataguyod ko ang Pilipinas para umunlad at magbago. Magbibigay din ako ng tulong sa kapwa ko tulad ng pagbibigay tulong pinansyal at ipapangako ko sa kanila na laging malinis ang Pilipinas. Pagkikiusapan ko rin sila upang hindi sirain ang kapaligiran at susuportan ko sila sa sektor ng agrikultura at pangingisda upang mapalakas ang seguridad sa pagkain ng bansa. Bibigyan ko rin sila ng trabaho o dadagdagan ko ang hanap buhay ng mga tao
upang maiwasan ang hirap sa buhay. Yun lamang po. Kung ako man ay magiging presidente ng Pilipinas, ay pagbubutihin ko ang pamumuno sa kanila at bilang kanilang presidente dapat may gawin akong makabubuti na at makatutulong pa sa kapwa ko Pilipino. Halimbawa na lamang, pag may nangyaring sakuna katulad ng bagyo, earthquake at iba't iba pang sakuna na maaari akong makatulong sa mga Pilipino na salanta nito. Magbibigay ng relief goods at iba pang makakatulong sa mga Pilipino. At mapangangako kung hindi sila pababayaan sa lahat ng pagkakataon. Lalo na sa gipitan ng mga tao, maaari silang lumapit o gumawa ng mensahe upang ito ay aking magawa kaagad ng solusyon. Sa mga taong nangangailangan ng aking patnubay, ay nandito lamang ako para sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y tumatayo sa harapan niyo ngayon bilang isang simpleng Pilipino. Nagpapadala ng mga mensahe ng pag-asa at pagkakaisa. Kahirapan isang salitang madalas nating naririnig, ngunit sa likod ng salitang ito ay may mga kwento ng mga taong nahihirapan at mga pangarap na hindi natutupad. Kung ako ay magiging presidente, nais kong talakayin ang iyong isyu at kung paano natin ito sama-samang malalampasan. Ang kahirapan ay hindi lamang isang estado ng buhay. Ito ay isang sistematikong problema na bumabalot sa ating lipunan. Ayon sa datos, milyong-milyong Pilipino ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Maraming pamilya ang hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw at mga bata ay hindi makapag-aral dahil sa kakulangan ng pondo. Bilang iyong presidente, layunin kong itaguyod ang mga programang mga ekonomiya na tutulong sa mga mamamayan na makahanap ng disente at matatag na trabaho. Magsasagawa tayo ng mga proyekto sa infrastruktura at agrikultura upang mapalakas ang lokal na industriya at lumikha ng mga oportunidad sa trabaho. Kasabay nito, pagbubutihin natin ang sistema ng edukasyon at kalusugan upang maisiguro ng bawat Pilipino ay may akses sa kaalaman at serbisyong pangkalusugan. Ngunit hindi lamang ito ang solusyon. Kailangan natin baguhin ang ating pananaw sa kahirapan. Dapat nating ituro sa ating mga kabataan ang halaga ng pagtatrabaho, pagkakaisa, at malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng mga seminar at workshop, maituturo natin sa kanila ang mga kasanayan na kinakailangan sa makabagong mundo. Ang mga mamayan ay dapat maging parte ng solusyon, hindi lamang tagapagtanggap ng tulong. Sa huli, ang labang ito ay hindi lamang laban ng iilang tao. Ito ay laban natin lahat. Ang ating sama-samang pagsisikap ay makapagbibigay ng pag-asa at pagbabago. Nais kong hikayatin ang bawat Pilipino na makilahok sa mga programang ito dahil sa bawat maliit na hakbang na ating gagawin, tayo ay lumalapit sa ating minimithing isang bayan na walang kahirapan, kaya't sama-sama tayong mangarap at magsikap. Tayo ay maging inspirasyon sa isa't isa. Sa pagkakaisa, ang ating bayan ay makakaangat sa hirap at makatatag ng mas maliwanag na kinabukasan. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay ang bawat Pilipino. Kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas, ang mensahe ko sa aking kapwa Pilipino ay magtulungan para sa isang mas maunlad at payapang Pilipinas. Halimbawa, magkaisa tayo sa paglaban sa kahirapan. Ang paglaban sa kahirapan ay isang pangkaraniwang layunin ng bawat Pilipino. Maaari tayong magtulungan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan. Naglalayong mapabuti ang buhay ng mga mahihirap. Maaari tayong magbigay ng donasyon sa mga samahang tumulong sa mga nangangailangan o kaya magboluntaryo sa mga programa na naglalayong turuan ang mga bata sa mahihirap na lugar. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas mapapabilis natin ang pag-unlad ng ating bansa at mapapabuti natin ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Narito ako ngayon sa inyong harapan, taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagdalo. Nagtipon-tipon tayo rito ngayong araw upang pag-usapan ang isang paraan upang mapaunlad ang ating bayan, ang edukasyon. Karamihan sa mga Pilipino ay hindi nakakapag-aral dahil sa kawalan ng
edukasyon ng mga kolehiyo. Kaya isa ang edukasyon sa mga problemang ating kinakaharap ngayon. Sa pamamagitan ng edukasyon, nagkakaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay-bagay upang mag-isip at upang magkaroon ng kamalayan sa mga tungkulin ng ating bayan. Isa din ito sa mga nagiging sandata natin sa pakikipagkomunikasyon at pakikipag-alubiho sa mga dayuhang minamaliit tayo. Kaya isa sa mga nais kong ipatupad ay ang libreng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo. Ngunit wala din itong silbi kung isa sa walang bahala ito ng mga kabataan, kung pahahalagahan lamang ng mga Pilipino ang pagbibigay ng libreng pag-aaral. Lahat tayo ay aangat at walang maiiwan. Masusolusyonan rin natin ang kamangmangan ng bawat Pilipino. Ang edukasyon ay ang susi sa pag-unlad ng ating bansa. Sama-sama nating itaguyod ang edukasyon at gawin itong tunay na liwanag sa gitna ng kadiliman. Kailangan natin magkaisa upang matugunan ang problema natin sa edukasyon. Tuwing may gera lamang ba tayo matututong magkaisa? Bakit hindi tayo magkaisa sa pagsolusyon ng edukasyon? Kung ang resulta naman nito ay ang pag-unlad ng ating lahat. Maraming salamat. Joyce de la Cruz. Kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas, ang mensahe ko sa hahing Papa Pilipino ang mga sumusunod. Magkakaroon ng pantay na pagkakataon, kanilang pinagmulan o katayuan sa buhay. Pagiging prioridad ko ang mga pagpapabuti ng kalinidad ng edukasyon, pangangalaga sa mga kalusugan at pagkakaroon ng trabaho. Para sa lahat, pagiging isang malakas at patatag na leader. Ako na magiging boses ng mga bawat Pilipino at magtatrabaho ako upang maibalik ang tiwala at pagkakaisa sa ating bansa. Yun lamang po. Salamat. Kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas, ipapangako ko sa inyo ang kaayusan ng seguridad at ay magpapatupad ng mga batas sa magandang paraan at magbibigay ng pinansyal na tulong sa lahat ng mamamayan. At hindi ko ginagawa ang pagiging presidente ay isang obligasyon sa lahat ng mamamayan at pagpapatupad ng batas bilang pagtulong sa may mga kapansanan. PWD at Senior Citizen. Minamahal na kababayan, sa pagkakataong ito, nais kong ipahayag ang aking pangako sa inyo na maging isang pinunong naglilingkod sa bayan at ang tataguyod ng kaunlaran at pagbabago. Kung ako ang magiging pangulo ng ating minamahal na bansa, simple ngunit matibay ang aking mensahe. Sama-sama tayong bubuo ng mas masayang Pilipinas para sa lahat. Bilang isang mamamayan, alam ko ang mga hamon ng ating kinakaharap. Ang kahirapan, kawalan ng trabaho, katiwalian, at kawalang katarungan ay may mga issue na dapat harapin na may tapang at determinasyon. Pero naniniwala akong malalampasan natin sila. Maaari tayong magkaroon ng Pilipinas kung saan ang bawat mamamayan ay may pagkakataong umunlad, kung saan ang bawat Pilipino, lalo na sa mga sektor na nangangailangan tulong. Gagawin ko ang aking makakaya upang pagbutihin ang edukasyon, iwaksi ang kahirapan at kawalan ng trabaho, protektahan ng kapaligiran at likas na yaman. Pagbutihin ang infrastruktura at transportasyon, isulong ang transparency at accountability sa gobyerno. Hinihikayat ko kayong samahan ako sa paglalakbay na ito. Matulungan tayong lahat para makamit ang magandang kinabukasan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Christine May Limpin, Presidente ng Pilipinas. Sa panahon ng pagbabago at pagsubok, muli nating naaalala ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang ating bansa ay mayaman sa likas na yaman at higit sa lahat sa puso ng bawat Pilipino. Ang aking pangarap ay isang Pilipinas na maunlad, mapayapa, na kung saan ang mga mamamayan ay may pagkakataong unlad. Sama-sama nating buuin ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagsusuporta sa maliliit na negosyo at pag-iinvest sa edukasyon. Ating pangalagaan ng ating kapaligiran.
tiyakin ang mas malinis at mas ligtas na kinabukasan para sa ating mga pamilya. Higit sa lahat, ipagtanggol natin ang ating demokrasya at karapatang mga tao. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na gagampanan. Magtutulungan tayo upang may sakatuparan ang pangarap natin para sa ating bansa. Hindi madali ang hamon na ating haharapin. Ngunit naniniwala ako na kung tayo ay magtutulungan, makakamit natin ang pangarap para sa ating bansa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsusuporta. Sama-sama tayong bumuo ng mas magandang Pilipinas para sa ating pamilya at para sa mga susunod na henerasyon. Mga minamahal kong kapwa Pilipino, tayo magkaisa para sa ikaunlad ng ating bansa. Ating lakas na ay nagmumula sa ating pagkakasa at pagtutulungan. Sama-sama nating harapin ang mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng ating bayan. Isulong natin ang edukasyon, kalusugan at kaya ng bawat Pilipino. Tiyakin nating walang maiiwan sa ating pag-unlad. Itaguyod natin ang katapatan at integridad sa pamahalaan. Labanan natin ang korupsyon at palakasin ang ating mga institusyon. Pangalagaan natin ang ating kalikas na yaman para sa susunod na henerasyon. Pagmalaki natin ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino, habang bukas tayo sa mundo. Sa huli, tandaan natin na ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa puso at kakayahan ng bawat isa sa atin. Sama-sama, maaari nating abutin ang ating mga pangarap para sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong tiwala. Magkasama tayo sa pagbuo ng isang mas maunlad, makatapat, makatarungan at mapayapang Pilipinas. Hi, I am Nakriban Lakanlalem from 10 Jade. Kung ako ay magiging presidente, papatupad ko ang pag-upgrade ng mga pampublikong transportasyon at itataas ko ang sweldo ng mga mamamayan at ibababa ko ang mga pagkain at bigas at uulihin ko ang mga kurap sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako sa inyong harapan magtatalumpati patungkol sa kung ako ay magiging presidente, ano ang magiging mensahe ko. Ang presidente ay pinakamataas na posisyon sa politikal. Nais kong ipamahagi sa inyo ang aking mensahe. Kung ako ang magiging presidente, ang aking mensahe sa aking kapwa ay magpapatupad ako ng mga proyekto upang mapabuti ang ating bansa. Ang aking prioridad ay mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at magbibigay ako ng oportunidad sa aking mamamayan. Gusto kong magbigay ng pag-asa at pagkakataon sa mga mamamayan sa ating bansa at tulungan tayong lahat upang mapaunlad ang ating bansang ekonomiya.